Baras! Baras Rizal. Baras! Maingay tayo lahat! Magingay para kayo. Para kay Rafia! Rafia! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Yun, maraming salamat ulit sa pagbisita dito sa aking channel, sa paikitambay at syempre sa paikisama sa aking trip. Yun, papanoorin natin ngayong araw. Isa to sa mga pinaka inaabangan kong laban nung day 2. Ang dami kong magagandang mga komento na naririnig tungkol sa laban na to. Actually, nung nilabas siya, hindi ko pa to siya napapanood. Bali ngayon pa lang, kaya sobrang excited na ako. Yun, samahan nyo manood. Pag may mga hindi ako na-gets, comment nyo na lang. Excited ako dito kasi balita ako may mga maanghang at mga masasait na salita. Siyempre, alam nyo na, pag itong dalawa yung lumalaban, tas ngayon sila pandalawa yung nagsalpukan. Pero, yun, wag na natin patagalin pa para sa episode 84 ng Raf Said. Panoorin natin ang laban ni EJ Power at ni Vit Room. Yeah. Game na agad. Ito dapat, pakinggan natin to. Enjoy natin to. Play the battle music. Unang banat na si Vit. Wala natin patagalin. Pagkatapos sa Visayas, yung career ko, alright. Ngayon, Bitrom versus American, Bitrom Worldwide! Yeah! I'm all hype! Putang ina, hindi ako magpapadaig! Ako talaga yung tunay na buong daigdig! Anong gusto nyo? Teknika lang palupitan na grabe? Sundalo aktivista? Hindi! Papogian to pare! Wala akong pake kung pang isa buhay ang binuo mo mga Day ng atake. flip-top eh, no? Basta ako yung makabagong dahilan kaya itong flip-top pinapanood ng mga babae. Bye. Tapos ikaw, pogi ka, panggapapota. Since high school, shota mo na yung asawa mong si Jonah. Huwag kang umasta, kuya. Puta, wala ang ora. Pogi, pero isa lang naging jowa. Kawawa! Ngayong angas-angas mo gago nakakabagot kasi nagpakasal na agad sa unang kantot. Kaya di kita maabot kasi champion sa unang beses na pagsalang. Gago, pinakasal mo, unang beses mo na bimbang. Kung magyabang kang pogi ka, akala mo balagbag ang testes. Balagbag ang Kapugian testes. ko, sakto lang, pero ang daming excess. May mga breakup, mga kaumay, Sakto pero lang, etis pero ko the dami bestest. Ikaw love life mo, parang isa buhay mo kasi una lang yung beses. Sa kupalan, gusto mo mahusay ka? Puta ang lalanon. Pero ang totoo, good guy ka? Tangina, sama nun. Kaya di ako Good guy ka, sasang-ayon. ang sama Yung nun. angas mo ngayon ay fucking doubt. Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count. Body count. Fucking Kaya doubt pala body matanda count. ka na, edgy ka pa rin. Puta, 30 ka na, thirsty ka pa rin. Isa lang kantot mo, di parang virgin ka pa rin. Tapos ang laki pa ng asawa mo, parang turking inahen. Kung mag-uupal, tipong never before seen. Lupit din yung ano eh, no? Yung kay Vit, di ba, syempre, may mga tugma siya na yung minsan parang ang lalayo pero nagtutugma pa rin. Pero may mga pagkakataon na katulad nung sa body count tas yung fucking doubt. Di ba? Ang lupit din ng pagkakatahi nun eh. Tas yung Isa lang kantot mo, di parang virgin ka pa rin. Tapos ang laki pa ng asawa mo, parang virgin ka pa rin tas turking inahin, di ba? turking inahen. Kung mag-uupal, tipong never before said, di mga kayang gamitin. Pero marriage before sex, ayaw lang aminin. Kaya pala panay damay asawa, matagal lang matiisin. Kaya minsan sinabi niya, I have lived long enough to see myself become a villain. I have lived long enough to see myself become a villain. Sinama niya sa written at yung setup ng gigigil, pero Facebook quotes lang naman yung gusto mong sabihin. Sa katangin naka-script sa Batman yun, huwag ka nang maraming say. Tangin ng verse yan, cartoon. Buti pa si GL Anime.
Pero sige na nga, kupal ka na. Kasi ang kapal ng fucking face kasi nung tour na kami nagsusulat, ikaw ng kaka-copy paste. Pero bakit ka nga naging villain? Dati kupal lang sa larangan. Pero naging masama ka dahil inggit ka sa pinakita ko kay Slakwan. Tol, ginago ko lang sa gara ng wak nilang galawan. Ikaw kupal ka lang para sa laro, wala kang pinagalaban. In-expose ko yung mali nila gamit mali rin. Pero iba interest. Kasi nung binaboy ko si Lil Jon, boom! Wala nang 3GS. Tapos di na DDS at kakampi ko pa sa political party. Ikaw yung mga kinupal mo, ano? Hindi naman nagmilitary. Tapos si Sherry, nilaban niya kay Sherry, si Cray, di naman nasarap. Pero hindi ko bababuyin yung babae mong anak. Alam ko sa Amerika siya lalaki at proud ang kanyang dad. Eh di mamatay siya sa bullying kasi brown kanyang balat. At di kakupalan yun, realidad yung nagamit. Solid, no? Simpleng ano lang, simpleng atake, pero syempre sa Amerika laganap yung racism, 'di ba? Kaya yun, alam niyo na yun, yung sa N-word o kaya kung saan man. Pero maraming Asian din na nasa ibang bansa na nakakatanggap din ng discrimination tsaka nung racism. Kumbaga hindi lang siya applicable sa white tsaka sa black. Kumbaga applicable talaga siya sa lahat nung race. Kaya ang lupit din nung atake ni Bit na yun. Buhay kanyang balat! At di kakupalan yun, realidad yung nagamit. Buhay niya ang pangit kaya ang ganda ng topic. Dinamay ko na anak niya, nilagay ko sa panganib. Talagang tumira ng bata, parang si Balakid. Damn! If you know, you know, bruh. Yun, tayo na, solid na round 1 ni Vit. Typical na siya, kumbaga, yung mga masasakit na salita. Pero, palagay ko, hindi pa ito yung masakit na kayang bitawan ni Vit. Pero maganda pa rin yung kung paano niya sinasabi yung mga salita. Yun, na-appreciate ko yung rhyming niya doon, lalo yung sa fucking doubt, tas sa body count, sa virgin ka pa rin, turking inahen, tangina, lupit nun. Tapos yung pasundot-sundot niya na pag-atake doon sa villain na karakter ni EJ. Kumbaga siya, simulat sa pool daw, ganun na talaga yung atake niya, tas si EJ para lang sa battle o sa tournament o kung saan naman. Pero yun, maganda yung mga atake ni Vit dito sa round 1. Tapos yun, ang ganda din kasi yun, isa na din si Vit sa crowd favorite, kaya mas na-appreciate na nung iba yung mga sinasabi niya. Ang ganda din nung sa 3GS na nung tinira niya daw si Lil Jon na sira yung 3GS, tapos nag-switch na din sila dun sa mga paniniwala nila sa politika, 'di ba? Kasi tangina, kung ikaw wala ka din pa sa politika dati, pero siguro ngayon dahil sa dami ng nangyayari, baka ano na din parang mamumulat ka na din talaga sa realidad. Pero yun, lupit din nung round 1 ni Vit. Nangungupal na siya, pero alam kong kaya niya pang mangupal sa mga susunod na round. Di ko alam kung paano yung atake ang gagawin niya, pero yun, panoorin natin yung round 2 naman ni EJ Power. Yeah. Yo! Inaasar ako nito. Stick to one lang daw ako sa aking asawa. Inggit ka lang kasi yung mga putang inang magulang mo hindi magkakilala. Dang! Unang banat para kay EJ Power, no? Puta, kailang yan. Masakit agad. Yo! Alam nyo ba kung ba't sa ahon pinabalik na naman ako, mga pre? Wala si Looney mamamatay na kasi. Gago! Wag naman, di ba, puta, kaya gusto ko pang makitang maglaban sila ni Mot, o kaya nung madami pa
mga MCs eh, no? Tangay lang yan. Gago si EJ. Demon Time! Kupal. Siya pa yung unang nakakuha ng kupal chant eh, no? Gago. Hindi ito yung hinihingi kong average MC. Ba't mo tinapat sa akin yung gago na yan? Last ahon, dumurog ako ng champion. Ngayon, feeling champion naman. EJ Power versus Beatroom. Yan ba yung dream match na pinipilit ng husto? Pwes para akong nanay at tatay mo. Hindi kita gusto! Okay. Tokyo shit! Kupalan type shit. Para maging malupit na battle rapper, dapat wala kang tatay. Kaya di counted tong putang inang to kasi wala din niyang nanay. Tibay, di ba? Repin niya pa, ingay likha. Nag-iingay pagkat di niya alam kung sino sa kanya ang lumikha. Tibay, Kaya nga di ba? masasabi ko, Repin niya pa, ingay likha. fuck you sa mga magulang nitong tunay. Wala kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buhay. Gago. O baka sabihin mo, hiwalay mga magulang ko. Eh, ano naman ngayon? Ikaw nga, pangalan mo, Francis my son, pero wala pang tumawag sa'yo ng gano'n. Di mo kilala mga nang iwan sa'yo? Tangina, ano ka, dead drop? Puno na daw kasi storage sa inyo, kaya literal ka na in-airdrop. Ako, merong stepdad, kaya dalawa ang aking airpot. Inggit ka lang kasi sa'yo walang tatay na nag-step up. Ako dalawa tatay, ikaw ampon. Alam mo na ang ating kaibahan. Ikaw pinamimigay, ako pinag-aagaw. Agawa. Yung pagkatalo niya ng finals hanggang ngayon, iniiyak niya pa. Gusto mong iuwi yung kampyonato, bakit? May uuwian ka ba? Isa buhay finalist nyo to? People's champ pero iyakin? O anong feeling nang mas umasa ka ng ilang buwan kaysa sa akin? Hoy, kahit di ako mag-champion, EJ Power is EJ Power. Habang yung mga tulad mong tanga kailangan pang umabot ng finals para lang mag-matter. Tanginang yan, Arik. Match up mo, di mo ayusin. Ganto na ba abobo tingin mo sa akin? Binibigyan mo na ako ng laban na sure win? Tingin mo sa akin, biggest moment ng karir mo, pues ekspektasyon mo dyan punit dahil tingin ko sa'yo, plane ticket ko lang para makapagbakasyon ako ulit. Pansin nyo, panay call out sa battle astang maluwang na yung tornilyo. Kunwari kupal, pag lumalaban, pambano naman yung stilo. Kaya wag ka nang magtaka, ba't hanggang ngayon ikaw ay nandirito? Hinahype ka lang ni Ari kasi namimiss niya na si Nico. Mo animus eh, no? Nico. Kaya Enigma, kayo na talaga gumagawa ng sarili nyong lapida. Tama naman mga sinabi ni Akata. Joke lang, ayoko mabantulad nila. Sip-sip ka kasi masyado, kita naman sa mga luma mo na fanfic. 2012 pa lang sa mga miyembro na ng Uprising Rumaraydik. Kaya sa mga aspiring rapper dyan, tuloy lang sa pagkapit dahil ito yung buhay na patunay na may patutunguhan yung pagtsupa kay Arik. Arik. Ire-remind lang kita ha, yung nagawa mong hype aksidente. Aktivistang nagmamataas, isang malalaking pangalan ka lang dumedepende. Dehins ka na aangat ng ranggo, hanggang dyan ka lang sa pwede. Tandaan mong hanggang mid-tier lang mga tulad mong batang rebelde. Nakilala ka lang naman nung laban nyo ni GL kung saan dehins ka nag-champion. Oo, isang laban lang maganda sa'yo, parang day one ng ahon. K2 is the shit.
Sayang wala ako ng day 2. Kaya paano- Maganda din kasi mapapanood ko yung mga laban sa day 2. Day 1 lang maganda sa ahon yung kay Mocha, kay Tipsy, no? Pero, yun. Out na din pala yung laban namin ni M-Site na day 1 yun. Sana kahit hindi ganong kagandahan, panoorin nyo pa rin. Pero, yun. Good shit. Shoutouts kay M-Site. Salamat sa pagkakataon. Yun. Game na ulit. Gusto. Tinalo nga to ni Manda, di umubra pagkamalalim. Tinalo din ni Rafian, di tumalab, yabang at hangin. Tinalo ni Prince Rhyme, ni K-Ram. Ano bang pag-uusapan natin kung tinalo ka din ni J Black, yung pinakamahina sa batch namin? At ngayong kalaban mo si EJ Power, sure ka na magigigi. Balik sa ilalim ng mid-tier yung pangalan mong nakakadiri. Ano, paubos na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri. Tandaan nyo tong bagong moto ng flip-top. Kupal lamang ang mananatili. Makakatikim to ng maltrato, labang aktivista at sundalo. Titiyaking walang magandang sasabihin yung bibig ko na pasmado. Kung tingin mo sagad at lumalampas na ang iyong pagiging barumbado. Kung bunganga mo ay walang preno, pues ako'y bangin, ikaw sitado. Sa pitin delikado, walang dadating ditong milagro. Hindi yung... Kung tingin mo sagad at lumalampas na ang iyong pagiging barumbado. Kung bunganga mo ay walang preno, pues ako'y bangin, ikaw sitado. Kung bunganga mo ay walang preno, ako'y bangin ikaw sitado. Diba? Sa pitin delikado, walang dadating ditong milagro. Kamalasan ng hatid pagpangalan natin ay dinikit mo na masyado. Sa battle rap meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Liljan at Romano. Shit, damn. Rest in peace, though. Gago si EJ. No? Kumbaga, Mamatay kapag ang sakit nung salita niya, kumbaga, kung papainggan nung para sa pamilya ng mga namayapa. Pero, kung sa battle rap, ang talino nung na naisip niya pa yun eh, no? Putang inang yan. masyado. Sa battle rap meron akong Pero sumpa. ang ganda din kasi parang yun, pinapakita niya yung rap skills. Tapos ang gaganda na nung mga nakapalaman doon yung sa Tado, yung yung barumbado, tapos biglang mamamatay ka. May sumpa daw siya, mamamatay kapag laban sa akin. At ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Liljan at Romano. Tado! Ganon lang manggago. Dapat sure ang panalo. Magbanggit lang ako ng mga patay na tao. Boom, may bars na ako. Kaya wag mo ako mapangaral-pangaralan. Yung diskarteng yan, palyado. Kaya nga tayo pinagtapat eh. Parehas tayong tarantado. Andito tayo sa entablado. Kung saan bawal kang magbago. At tandaan mo kung sinong unang maging mabait. Matik yun ang matatalo. Damn! Tangina, solid. Kumbaga, yung flip top, natutuwa ako dun sa mga nagsasabi na ayaw nila nung mga laban na may damayan o may mga masyadong personal. Okay siya kung ganun. Pero yung ano kasi parang ang dating lang kasi sa akin nun, parang nililimitahan mo yung sarili mo sa pwede mong sabihin dun sa isang malayang sining na kung ano man yung pwede mong sabihin. Yung lagi kong sinasabi pagka tinatanong ka anong pakiramdam mo pagka kunwari may nadadamay ganyan na kapamilya mo kung ano man. Sa akin kasi yun, kung mahina yung loob mo, kumbaga hanap ka ng ibang pagkakaabalahan o pwedeng gawin bukod sa battle rap. Kasi yun nga, kumbaga lahat sa battle rap
pwede siyang maungkat. Di mo alam kung sino yung kalaban na pwede magsabi sa'yo ng ganito, ng ganyan. Kumbaga ganun. Tapos, yung sa personal, kumbaga kung creative, yung pa rin yung pagkaagawa niya. I mean, yung meron pa rin siyang sining sa pagkaagawa katulad nitong ginagawa ni EJ. I mean, respeto dun sa mga binanggit niyang mga namayapa na. Pero tangina kung isip mo, tarantado na, kumbaga di mo alam kung bibilib ka o malulungkot ka ba dun sa mga sinasabi niya. Pero yun, kumbaga ayun din yung isa sa realidad nung ganito nung battle rap na kumbaga walang limitasyon yung pwede mong sabihin. Kung mapipikong ka, nasa sa'yo na yun. Pero ang unang tanong doon, bakit ka sumampa, 'di ba? Ayun. Kumbaga ganun lang din siya kasimple, paliwanag. O may mga masasakit na salita, pero kung ayaw mo yun, 'di ba? Iba na lang din siguro yung gawin mo. Kaya tangina yun. Tapos alam din naman natin na si Vit ganun din yung atake niya. Tapos nitong mga nakaraan lang si EJ parang niyayakap niya na din yung ganung imahe. Kaya putangina labanan talaga to ng mga kupal. Kaya sa tingin ko yung sulat nila para sa isa't isa is sagad din na sakitan talaga ng damdamin. Kaya solid yun. Round 1 ni EJ, umpisa pa lang yung rebat niya pa lang, okay na yun. Kumbaga kupal na yun. Kumbaga hindi mo na siya pupuntusan ng nung bars. I mean, may bars pa rin kung paano nila ginagawa. Kumbaga kupal points na lang din yung ibibigay mo sa kanila. Putang ina, mas kupal si EJ nung round 1 kaya yung round 1 para sa akin kay EJ. Diba? Parang gano'n na lang din siya kasimpleng ipaliwanag. Pero yun, tangina lupit nung nagustuhan ko yung rap skills niya na yun sa Tado. Tapos yung basta yung may dala siyang kamalasan tapos mamamatay pagtapos labanan siya yun. Tapos yun yung kung sinong unang bumait siya din yung sigurado matatalo. Ang lupit nun kasi nga alam niya parehas na ganun yung ginagawa nilang estilo, kaya ang angas lang din nun. Kaya tangina basta sobrang lupit nung round 1 ni EJ Power. Tapos yung nagustuhan ko din yung mananatili ka sa mid tier parang si ganyan mga batang rebelde. I mean, hindi ko naman sinasabi na mid tier si BR, pero kumbaga nandun na si EJ sa pwesto na para sabihin na kaya niyang sabihin yung mga ganung bagay kasi yun nandun siya, nasa taas na din siya, superstar level na din yung category niya. Kaya kung sino mang kupalin niya na sabihin niya na mid tier ka lang, kumbaga pwedeng maging pang-aasar kahit si Looney sabihin niyang mid tier, may reaction pa rin na makukuha yung tao, di ba? Kaya yun, ang lupit lang din ng mga napiling atake ni EJ. Kumbaga hati-hati siya dun sa part na nung una tungkol sa pamilya ni Vitrom, tapos nahati siya dun sa pagiging kupal nila parehas. Yun, basta lupit. Kumbaga yung sa round 1 niya parang kung ikukumpara mo yung round 1 niya para sila magkapatid na kupal, tapos pinapakita nung panganay nung kuya kung paano mangupal talaga, di ba? Ganun. Kaya ang lupit. Pero pakinggan natin yung round 2 naman ni Vitrom. Yeah. Atik yun ang matatalo! Una pa lang, kinupal niya na si Looney. Hindi na ako champion! Puta, invento ka, bitch! Kung di ako champion, ba't yung DMs ko ang dami mga chicks? Sabi na, di ba, ang dami nang hangad yung titi kong bakat! Bitrom the people chop, lalaking para sa lahat! Di magiging sa'yo para sa streets. Tayo na, pinag-aagawan daw siya? God damn! Pinag-aagawan siya ng mga tatay kasi yung nanay niya ginangbang! God Sa damn. lahat! Pasok yung rebat.
Ang ganda nung rebat. Kumbaga, yung mga sinasabi ni EJ na tungkol dun sa madami nagmamahal sa kanya, pinag-aagawan siya na i-flip niya agad ng pangungupal pa rin, napasok pa rin sa karakter niya. Gago. Sigaw ba hanggang mamatay to? Malamang angles nito, pang-engot na naman. Sabihin wala akong pamilya kahit meron pa naman. Kaya egol ka na dyan kung ganyang angle na sisikap. Kung tingin mo wala akong pamilya, come on bro, pamilya ko ang flip top. Come on, bro. Ang galing. Kumbaga, hindi ko alam kung pre-med rebuttal yun o hindi. Sa tingin ko sulat niya yun tapos pumasok lang ulit. Yun yung sinasabi ko na pag yung sulat nila parehas, parang sabay nila sinulat tapos nakaset na parang ang dating magiging rebut. Ganun yung magagandang na-appreciate ko talaga. Lupit nun. Sa tingin ko, sulat niya talaga yun na nasipat niya na yun yung pwedeng sabihin ni EJ tapos yun, nasulat niya. Ang galing kasi pasok pa rin dun sa lahat ng sinabi ni EJ nung halos unang bahagi nung round 1 niya. Kaya ang galing. Kaya mukha siyang rebat kaya mas malakas yung impact niya kasi nga mukha siyang rebat. Kaya egol ka na dyan kung ganyang angle na sisikap. Kung tingin mo wala akong pamilya, come on bro, pamilya ko ang flip top. Pamilya ko ang flip top. Takinan to, billing, puro reference ka lang, kaya mga bars corny, mga pinanood na gory, Hindi, no, rebat talaga gago. comfy, hanggang mag-flip top, makilala at maging wak, lodi. Puta, ikaw lang yung billing na walang laman, yung backstory. Dumalim lang buhay na nagka-PTSD siya. Yeah! Naman yung villain na walang backstory kasi parang ang ganda nung parang sinasabi niya na ang ganda nung karera ni EJ tas naging villain na walang Habang yung backstory. life comfy, hanggang mag-flip top, Life makilala comfy. at maging wak, lodi. Puta, ikaw lang yung billing na walang laman, yung backstory. Dumalim lang buhay na nagka-PTSD siya. Yeah! Real yan talaga. Nagka-PTSD kahit medic lang siya. O di ba ang tanga? E di lumibang ka na. Sa Pinas, puta, magbalik ka na. Kasi nang gagamot ka na nga lang doon, takin na nagkakasakit ka pa. Nang gagamot ka na nga lang doon, nagkakasakit ka ba? Takin na to, sundalo, per nurse lang naman. O walang masama sa mga nurse. Papuri sa inyo. Pero ito, sinungaling sa verse. Bullshit na to. Pero ako, sobrang galing. Di kayo kailangan para mapabuti ako. Kasi huling kita ako ng nurse nung tinutuli ako. Kasi ito ginagamot kay inay ng aso. Puta pakshit naman. Hindi PTSD yan gago. Rabies na yan. Ang galing din kasi Kesa lumapit- yung anggulong na nasipat ni GL nung kay EJ. Kumbaga ano siya parang hindi pa siya masyadong common knowledge nun sa mga fans kahit sa akin hindi ko alam na kung totoo man na yun na medic nga si EJ tas yung mga aso yung ginagamot niya. Kumbaga hindi natin siya alam lahat kasi ang alam lang natin sundalo si EJ. Kumbaga kung nung sa laban nila ni GL di masyadong na-appreciate yung angulo na yun ni GL. Dito mas na-appreciate kasi alam na natin kumbaga parang tinitrigger na lang ni Vitrom yung bago natin nalaman kasi nung laban nila ni GL sinabi ni GL na medic si EJ. Kaya kumbaga mas may nakukuhang benepisyo yung angulo na yun para dito sa laban ngayon ni Vitrom. Kaya ang lupit din. At kesa lumabis pa yan, umuwi ka na kasi dito. Kung mahilig ka talaga sa mga ipapasok kita sa BPO. Ay na umuwi dito kasi may kanta siya. Ako ay weirdo. Sa pagkabata ng inalay. Kwento ng kanyang buhay at imaginary mga kaaway.
Sa kwarto lang na sana ay walang kasama na karamay. Nagangas ba kay GL, parehas lang din lumalabas ng bahay. Tangina mo, wag kang Pero yun, daming mga ganun, di ba? Yung mga, lalo yung sa mga gang shit ngayon, yung mga imaginary ops, di ba? Imaginary ops. Yun, puro basta, dalas-dalas sa yabang. Hindi pwedeng puro ka lang angas-angas sa laban. Dapat meron ka rin galawang labas-labas tanganan. Sabi niya sa Weirdo Song, may mental health problem siya. Wow! Grabe! Paano nangyari? May pera yung tatay mo tapos mayaya ka dati. Sabi yaya ka grabe, di ka makampante at papamatake. Kaya hindi mental problem yan pare. Ang tawag dyan, maarte. Di yan feeling. Trip na pang nerdo eh. Weirdo eh. Ayaw pa nga pahawak sa kwelyo eh. Hawa ako ba? let's go! May ano ka agad eh, no? Naka-fighting stance ka agad eh, no? Got him! What? What? Paisa lang. Dinaan-daan eh, no? Nahawakan na, tangina! Ang tagal mong tinis, men! Papahawak rin pala, kailangan lang niyang kiligin! Gago! Hindi ko alam kung on the spot yun. Gago, Diba pero feeling? malapit na. Pero biglang tinwik. Hinawakan talaga, parang badang nag-init. Kung tingin mo kupal ka, ulol. Kung di ka legit. Kasi kung wala kang puso, puta, bakit ka kinilig? Kinilig. Diba? Aasa na lang kita na matindere pa. Wala akong pake sa mga bansag sa atin sa eksena. Lumaban ako kasi 500 lang yung pang Noche Buena. Talk your shit, bitch! Potensya, ang tingin ko sa'yo, pera. Andito lang talaga ako para magdala ng disturbance. Para sa mga tao, kaya pinaganda performance. Pera lang habol ko, tarantado. Wala kang importance. Manalo, matalo, may pantiket na ako sa may chemical romance. When he was a young boy, yung nanay, binaboy. Kaya nga siya ang boy, Pasensya ko yung buhay mo, pinampaligsangan. Bunga ng imperialismo dito sa ating bayan! No to US aggression! Hindi yan kailangan! Ang gusto namin, Tagalog-Bisaya, yan ang totoo digmaan! Tagalog-Bisayas, go! Kung di ba yung mga kalabang Bisaya eh, Pinoy talaga kahit hit, legit mga pamilya at true to the race. Kantuta ng magulang nila, Agoy, agoy! Gago yung mga tapang Bisaya sa likod sila, Leo sila. Sila Dave Black sila Kantuta misa. ng magulang nila, agoy, mahal kita babe! Yung mga magulang mo, puta kinalip! Oh my God, Daddy, I'm your slave! Di talaga yun yung buhay at you wanna live in. Nagsundalo sa ibang bansa para makapit in. Nanay mo lang tinira, pero lahat na kayo alipin. Tatay mo general, nanay mo general cleaning. So far, wala pa bumabait, hindi pa bumabait si Beat. Ang inang yan, round 2. Ito na yung simula nung mas magiging kupal, mas magaganda yung mga kupal angles na napili ni Beat dito sa round 2. Tsaka yun, ang ganda ng mga rebuttals niya, hindi mo alam kung pre-med o ano lang eh, kumbaga on the spot lang eh. Yung dun sa yung pamilya ko, yung flip top, ang lupit nun kasi nga 'di ba yung round 1 ni EJ puro tungkol sa walang pamilya si Beat, kaya parang naibalik niya na maganda. Tapos yung sa pinag-aagawan, tas goddamn goddamn na
tugma niya sa gangbang, di ba? Ang lupit. Tapos yung sa Kikwelyuhan, ang kulit nung palitan nila. Tapos biglang na, ang parang, ano siya eh, kumbaga, parang freestyle sa gitna yung naging dating niya para sa akin eh. Kasi, pasok na pasok eh. Kasi nakangiti si EJ, lahat ng kakulitan. Kung mapapayag ka din naman pala, kailangan mo lang kiligin, di ba? Tangina na, parang rebat siya. Ang galing, ang kulit ng mga angulo ni Vit na napili. Tapos yun yung sa, kumbaga, yun, yung round 1 ni EJ na tungkol sa kawalan ng magulang ni Vitrum, parang naibalik niya din lahat kasi na-flip naman ni Vitrum tungkol dun sa nanay niya na kaya ka may stepdad kasi ganito, tapos yung kaya ka nakapunta sa Amerika dahil ganyan. Tapos yung sa medic din, yung pagiging medic, ang lupit din nun. Gagi, ang galing. Ang ganda nung round 2 ni Vitrum, solid. Kupal points pero may additional kupal points pero minus points sa langit, 'di ba? Pero 'yun, tanga na solid yung round 2 ni Vit. Sobrang kupal nung round 2 ni Vit. Panoorin natin yung round 2 naman ni EJ. Tangina, may asawa daw na kanu yung nanay ko. Tinitira pa, ang daming arte. May asawa na kanu yung nanay ko. Tawag doon, diskarte. Yan to eh. Koy, tumingin ka sa akin. Magpapakabait na ako. Matatalo ka. Awat na muna sa mga pandemonyong talata. Ayoko din kasi makancel at tuluyang maulat sa masa. Kaya pure lyricism muna tayo. Balik muna sa mga pang-obra na bara. Ulul, hindi ako titigil mangupal hanggat hindi ako kinakarma. Kupal. Cancel. Ano ako, parcel? May Gago! napanood akong reels nito. Nasa press con. Habang nag-i-speech, may binabasa. Sabay labas ng litrato ng mga may black eye niyang kasama. Eto nga po pala yung mga tropa kong ginulpi ng parak sa kalsada. Ang tanong ko, tangina ka, anong gagawin namin sa picture ng mga panda? Anong gagawin namin sa picture ng mga panda? May black eye. Ng parak sa kalsada. Ang tanong ko, tangina ka, anong gagawin namin sa picture ng mga panda? Pa-atheist ka pa kasi. Ba't ba ayaw nito kay Lord? Para na rin kayo nagpepenitensya tuwing yung mga pulis, hinahataw kayo sa likod. Nakita niyo yung picture nito na nahuli siya ng pulis? Yung niyayabang niya ng lubusan? Kasi nakatakas naman daw siya sa kinauukulan? Ulul, kusa ka lang nilang pinakawalan kasi dagdag palamunin ka sa kulungan. Tangina, ang bait pa nga nila eh. Kung ako yung pulis, Armalite yung bibit-biting ko sa gitna ng kaguluhan. Tututukan ko't pupuruhan tong mga tangang nagkukumpulan. Raratrating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Tangina, kung galit ka sa mga pulis, saan ka hihingi ng tulong? Hindi na maiibsan yung kahirapan kahit anong pilit pang pagsulong. Padikit na lang kitang tututukan para mas maramdaman yung ugong. Pero di na kita kailangan barilin kasi mamamatay ka naman na sa gutom. Ang sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Buti na lang di-registrado si EJ sa Pilipinas. Dinaranas mo ng sobra, magsimba araw-araw may libre doon na ostra. Offensive shit. Yari na naman ako ulit sa Reddit. Pauulan na naman ako ng pahaging. Tang-inasing flip-top sa Reddit yan. Group chat ng uprising.
Now I fucking Alam know. niyo ba kung gaano supportong tinatawag niyo ang pinakamaangas na Gen Z? Sabi niya sa podcast, kaya ako lang naman dinamay si Lil Dan kasi natatakot akong idamay ni Slack yung mga tropa akong nagpakamatay na binigyan kong pugay publicly. So may mga tropa ka palang nagpakamatay. Sino? Shit. Now he dropping names, bruh. Crazy fucking shit, but Mga tropang di mo natulungan nung humingi na sa klolo. Hindi na nila kailangan ng papugay mo ngayong nag-chill na sila sa purgatorio. Ano, masakit? Magkaroon ng mga kaibigan na depressed ang ina. Ayaw mo yun, marami kang gamit na magpupuraot pag deaths na sila. Ano masakit? Kasalanan mo yan. Hilig mo kasi maipagkaibigan sa mga suicide na rapper. Hindi ka rin kasi napalo nung bata, kaya ngayon binilayaan ka ng mga tropa na hanger. damn. Crazy shit. CR daw sila natagpuan. Doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Alam mo nang asar. Kaya ano, minus highlight nito. Big T yarn. Big T yarn. Ganun sila mag-hangout. Napakatindi. Pag nag-banding sila, KKB, kanya-kanya Big T. Demon Sound! Gusto nyo pa? Mga tropa niyang patay, lait-laitin. Well, tawag dito, Big T Bars. Ayaw na kaya kayo naman ang aking bibitin eh. Pero at least hindi sila nagbaril sa uluhan at makita mo silang nakahandusay sa sahing ng duguan. Pagiging aktivista mo para sa akin ay malaking kaululan. Buti kayong mga tropa mong nagbigte may napatalsik na upuan. Sa pakikibaka mo sa kalsada, yan yung mga nakasama. Nilaro niya pa rin na nakakakilabot na ano eh, no? Kumbaga may napatalsik na upuan yung mga nasa pwesto. Mo na Kasi, tropa, di ba nga activist sila din yung kasi kasama mong magtago sa mga pulis na rumoronda nung sila na'y nangailangan. Nasaan yung suporta? Para saan pa yung Damn. pagiging antay mo kung yung pagpapaamatay nila hindi mo na kontra? Ikaw yung salba sa salbahe, yung bunganga mo paikalma. Eh marami-rami na rin yung bilang ng mga tropa mong nagpatiwakal na. Yung iba nga na ikanta, kaya tanong ko ilan pa. Tanggapin mo na lang na mas marami kang tropang natulak sa kapahamakan kesa na isalba. Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid kumakantot na lang ng minor. Hardcore. Hey, Ano minor. itatanggi mo? Kasi childhood superhero mo yan. O baka pinagtatakpan mo lang yung trauma mo kasi di ba na-discover ka niya nung menor de edad ka pa lang? Tinuring mo siya na teacher, guro at saka preacher. Kaya kung si Balakid yung PDD, etong si Beatroom, Justin Bieber. Speaking of Balakid, di ba press kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kakontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bag. Binibay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta ko makontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta mapapadroga din ako. Takin na mga to, pati pakikibaka ginagatasan, eh para lang yung pulo versus motus kasi mga walang kwenta pinaglalaban. Gago! Kaya paano kami maniniwala na yung ginagawa nyo para sa kahirapan kung yung mga pulubi nga pag nagrarally kayo, hindi kayo sinasamahan? Ano? Anong nagawa ng ilang dekadang pagrarally nyo? Kung mas may napakulong pa yung ilang minutong padalaglag ni Saldico? Ano? Anong nagawa ng ilang taon yung pagrarally? Kung yung tinuturing ng diktador na alipin sa libingan ng mga bayani? Si Gloria, mayamang single mom. Si Eric, tamang wheelchair lang. At yung pinakulong yun na si Duterte ay yung nag-chill sa Switzerland. Ngayon, paano nyo masasabi na naging makabuluhan yung ginagawa nyong pambulabog kung pinasarap nyo lang lalo yung buhay ng mga putang inang kurakot? At tandaan mo, sa mata ng sundalo na nawarsyak, lahat ay walang kakampi o kalaban. Sa marcha ng kamatayan, sa marcha ng kamatayan, di ba, ang kaliwa at kanan. Pagkatao mo'y niyurak-yurakan, minalayan ng sagad-sagaran, literal ka ng may kalye sa katawan, pagkatapos kitang kapakpakan.
Ina, alam kong hiyang-hiyaan sa sarili mo, hindi mo man aminin. Sira na rin kredibilidad mo pagkatapos kitang lait-laitin. Di lang mga buto niya, pati paniniwala niya yung nagawa ko din baliin. Kaya sa mga dick rider nito ngayon yung sabihin, maybe I can fix him. Yeah! Round to ni EJ. Salbahe, men. Yun. Yun, yung sa rebat niya nung una yung diskarte, nakakatawa yun. Tapos yung dun sa mga suicide na ano, kumbaga, hindi siya nakakatawa pero kung paano niya pinatunayan yung pagiging kupal niya sa pamamagitan ng pag-name drop ng mga yun. Ah, demonyo siya, kupal points, di ba? Pero yun, kung meron kayong mga problema o pinagdadaanan, mga kung depression, anxiety o mental health at pakiramdam nyo nalulungkot kayo sa buhay, alam ko merong hotline yung na pwede nyong i-search sa Google, o kaya sabihin nyo, try nyo mag-open up sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo kasi baka matulungan kayo na yun, na mabago pa yung pananaw nyo sa buhay bago kayo magdesisyon. Yun, kayo din sa mga tropa dyan na katulad natin na kung palagay natin may mga tropa tayong nagdadamdam, tulungan natin o kaya pag may nag-open up sa atin, tulungan natin sila, suportahan natin sila, hindi lang sa hindi natin pwedeng sabihin na tol nababaliw ka na kung ano man tol wala lang yan, nasa isip mo lang yan. I mean kung nasa isip man pwede natin silang tulungan, baka makayanan pa natin na baguhin yung pananaw nila. Yun, kasi hindi tayo pare-parehas ng kung paano i-take yung mga problemang pinagdadaanan natin. Kung ikaw, kung ako, chill lang tayo na pag may problema, okay lang yan. Alam nating malalampasan natin yan. Yung iba hindi ganun eh. Minsan kahit yung mga simpleng mga problema lang na pinagdadaanan nila, pakiramdam nila, sobrang bigat na nun. Kaya hindi natin pwedeng, ako nga ganito eh. Kumbaga, hindi natin pwede sabihin na pagka may taong nag-open up sa atin na, tol, parang may ganito akong problema. Ako nga ganito eh, nalagpasan ko din yan eh. Kumbaga, wag natin laging ibida yung sarili natin, di ba? Kumbaga, painggan natin. Wag tayo yung salita ng salita, painggan natin sila. Minsan, baka kasi malalim na yung dinadala nila tapos kala natin wala lang. Kasi karamihan ng mga taong dumadating sa ganung punto, minsan masaya pa sila o kaya papakita nila na masaya sila pero deep inside malungkot na. Kaya
Wag tayong mahiya mag-reach out sa mga tropa natin, mga musta. Ah, yun, pagka nag-open up sila sa atin, pakinggan natin at iparamdam natin sa kanila na may mga tao silang maaasahan o may mga taong nagmamahal sa kanila na masaya mabuhay, 'di ba? Kaya yun, gano'n na lang. Tapos yun, kung kailangan niyo ng tulong, yun may mga hotline. Hindi ko lang alam kung ah, gumagana ba yun kasi hindi ko pa nasusubukan. Huwag sanang umabot sa gano'ng punto. Pero yun, subukan niyo din na ibahagi yung nararamdaman niyo sa iba. Baka naman may maikinig sa inyo o handang sumuporta at umalalay kasi hindi din biro yung mga gano'ng senaryo. Kaya yun, pero pakinggan natin yung round 3 naman ni Vitrum. Sa tingin ko yung round 2 nila, parang pares lang silang kupal. Kaya, ayun, maganda na yung laban. Kumbaga, ito na yung mga punto na, kasi kung malayo yung pagitan ng battle, kaya mo siyang i-judge. Pero pagka gantong naglalaban na ng pagiging kupal o yung sobrang dikit, parang gusto mo na lang enjoy. Kaya, yun, panoodin natin yung round 3 naman ni Vit. Yung mga tropa ko namatay, dinamay pa. At merong ovation. Yung mga militar mong tropa, ayun oh, sir, just bomb my location. Buddy! Tsaka wala kami napapasali na pulube. Ano ka, ulaga? Wala napasama na pulube. Anong tingin mo kay tulala? Tsaka yung mga tropa kong namatay, okay lang, meron silang fame. Hindi mo alam, tropa ko si Kurt Cobain. Hindi. Gusto na ba ng kupalan? Gusto na ba ng kupalan? Eh, ba't eto lang? Taas natin yan, brother. Kung sino matalo sa laban, tangina mo, hindi na babatel. Yeah! I said this to the core, kaya butasan sa vitals. Kupalang sagaran, sugalan, pangalan, walang revival. Si GL, aking mahal na nga yan, walang alinlangan, ikaw lang ka-rival. Pero papakita ko ngayon paano sa buhay ang patay, ang final. Kasi ako, mawala man ang laban, kalagayan ay good. Imbitado ng mga organisado kong balangay sa mga hood. Barahan ko ay Balangay truth, sa- kahit madalas palarod. Ikaw Balangay sa mga hood, di ba? Di ba, yung barangay tapos hood. Pero ang lupit nung kung paano niya ginamit yung balangay. Kasi ako, mawala man ang laban, kalagayan ay good. Imbitado ng mga organisado kong balangay sa mga hood. Barahan ko ay truth, kahit madalas palarod. Ikaw pag wala ng flip-top, puta, di ka na mapapanood. Kaya talunin mo ako. Kasi tibak sa flip-top, tas sumisikat, di ba ka-hustle? Ikaw kung militar ka, huliin mo ako, hindi ka babatin. Pero wala talagang sinabi yung mga ano ba? Pero di mo talaga madadali yung mga grabe, yung patak na rapper. Wala talaga sinabi ang uniforme sa balat ng struggle. At tanggap ko, kung wala ako sa top 5 at mga top na MCs, puta na sa top 5 pala ako ng mga putang inang pulis. Buha ka ng bitch. Kaya hindi pa diliman yung habol ko sa labang to. Kailangan ko liwanag ng tanghalang to para sa kaligtasan ko. Pero kahit ganun, at tindigan ko mga hanay, di kailangan ng ranggo. Namuno kahit mababa, wala kaming amo. Tangina mo, tauhan ka lang. Ako may mga tao, nagkakampo ka lang. Ako nagpapakampo. Mga rapper dito, may... Mga rapper dito may Hats hip-hop off, united sa pakikibakay rooted. Yan yung mga youngstana ng Menjola, Malacanang, Inusig. Iba't ibang kampo at tao, makabayan na true west. Tapos ikaw, walang personality kundi mag-isundalo ng US. At tangina ng bansa mo. Marami pa diyang madadali. Mapa Central o Norte, lumalawak palagi. Yung kalikasan ginagawang base. Putang ina niyo pare. Tangina mo, EJ, ako na lang! Huwag ka Sierra Madre! Real talk, di ba? Tangina, huwag nyo nang galawin yung Sierra Madre kasi tangina, isa kami dito sa maapektuhan nun kasi malapit lang din yun sa amin. Tangina, tsaka sobrang daming maapektuhan nun sa Metro Manila kaya wag na yun. Pero hindi ko alam kung ano pang magagawa natin doon kasi
palihim na atang tinitire. Mapatay raw sa Iraq kahit di tunay ni Yabang. Para masabing army siya, binubuga sa laban. Mga kwentong di sa kanya, tinutugma at sinasalang. Gago ang totoong mandirigma, sinusuka ang digmaan. Wala akong Ang totoong mandirigma, sinusukan, digmaan, 'di ba? Putangina, kasi kahit sino, 'di ba? Kahit ikaw kung sundalo ka, hindi mo gugustuhin yung digmaan, hindi dahil sa ayaw mo magtrabaho, kundi pag may digmaan, parang siguro ibig sabihin nun magulo na talaga yung lugar o yung bayan o yung bansa. Parang sino ba naman yung gustong umabot pa sa ganung punto, 'di ba? Ang lupit lang din kung paano niya ginamit yung tunay na mandirigma, sinusuka yung digmaan. Ang lupit nun. respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Misa pinangalandakan, pero merong GL ang palo, malakas sa laro at kasama sa laban. Kasama sa laban. Ikaw sundalo ng kano, sa estado kahalo, Pilipinong kasangkapan! Pilipinong kasangkapan! Gago, wala kami respeto sa rapper na hindi makabayan! Here for United! Ano kala mo, seryoso ko? Porque walang tawanan? Taga ko seryoso ko sa pinaglalaban ko, di kita lalabanan. Kasi alam kong papanatan mo mga kampanya ko na walang kapararakan. Pero ito talaga yung kapitalismo eh. May pera sa katangahan. At bitbit ko kasamahan. Pero dito pasikat, yun yung mga natayo ko kung hinakagilap. Kung hinakagilap, nagdala ako ng tropa kasi ganyan maging hip-hop. Ikaw di mo madala yung mga tropa mo kasi puro ban sa flip-top. Wala akong pakasalaban na to. O grabe na ako, iyo. Ano pa ako palang tangina mo? Mag-rally ako dito. Yung bilin kong imahay, babasagin na to dito. Kasi ang tunay na kalaban ng mga Pilipino ay imperialismo. Pag sinabi kong US imperialist, sabihin nyo, fucking terrorist. US imperialist! US imperialist! Sundalo ka, kaya rekta yun, at burado ka halos. Kahit magrebat ka, putang ina mo, hindi na yan maayos. Maghanap na lang kayo ng bagong tuta kasi babagsak na si Marcos. Lahat ng sangkot, dapat managot! Lahat ng sangkot! That's on me, man. Oy, 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 oy! Putang ina mga... Saludo kay Vitman. Kumbaga yung flip top hindi lang niya ginamit na entablado para magtanghal. Kumbaga ginamit niya din na platform para ilahad yung tunay niyang pinaglalaban. Kaya solid yun, 'di ba, yung buong round 3 niya tungkol sa parang nung umpisa pa lang sinabi niya na kung sinong matalo, hindi na babattle. Parang wala na siya kasing pake kasi kung totoong gusto niyang ibig niyang sabihin yung sinabi niya, pupukusan niya ng todo si EJ. Kumbaga lahat ng atake niya konektado kay EJ, pero mas pinili niyang itulak yung mga pinaglalaban niya, kaya solid yun. Saludo kay Vitro sa paggamit ng flip top para mamulat din yung mga tao. Kasi ako, aminado ako nung panahon ni Sak na sinabi niya na parang pag si Duterte na yung presidente, kumbaga hindi ko talaga kilala nun si Duterte nung panahon na yun. Pero dahil idol ko si Sak, tapos bata pa ako noon, naisip ko, tangina, baka nga magaling talaga si Duterte, 'di ba? Yung ganun yung pangyayari. Kumbaga kaya parang na ewan ko kung botante, pero alam ko binoto ko din siya noon nung tumakbo siya, kaya dahil din yung sa flip top. Pero ito ngayon yung ginagawa ni Vit, sa sobrang daming nanonood ng flip top, kumbaga mayroon diyan mga loyalist ng mga politiko o kung sino man. Kumbaga dahil sa napapakinggan nila, pwedeng
questionin nila yung mga pananaw na nabubuo nila, 'di ba? O kung meron mang mga tao diyan na wala pang pakialam, baka maging susi 'yon para pag-aralan nila yung nangyayari o mas magbigay sila ng paki sa nangyayari na tangina, si Vit ito yung pinaglalaban. Halimbawa, idol ko si Vit, pinaglalaban ni Vit. Ano ba yung pinaglalaban niya? Bukod sa tagahanga ka ni Vit, kumbaga may matututunan ka pa dun sa mga sinabi niya na pwede mong gamitin para din makatulong sa mga nangyayari, 'di ba? Kaya saludo kay Vit na ginamit niya yung flip top bilang entablado, hindi lang sa pagtatanghal kundi sa pagsubok din na imulat yung mga tao sa mga totoong nangyayari. Kaya solid yung round 3 ni Vit, kumbaga literal na rally. Pero yun, nung pag-akyat ng mga kasama niya, alam ko na kagad na titirahin ni EJ at ito na nga, nandito na tayo. Tangina, pasampasa. Sino kayo? Putangina nyo, no? Tangina, entablado ko to, nagagawa nyo pang sumampa. Tandaan nyo, mga tulad nyong laylayan hanggang dyan lasang baba. Pero Ox na rin, sinama mo yung mga tropa mong aktivista na tanga para may tagasigaw ka ng hustisya habang binabati pag kita. Nice one. Nice one. Nice one. Grabe! Lakas! Daming sinasabi. Ganyan ako kalupit, napalabas ko yung bitrom na pang-rally. Pero kahit na ganun, alam niyong kukulangin pa rin yung puwersa. Lalo't pag pinalabas ko ngayong round 3 yung EJ Power na panggera. Game? Supot mo, tol. Hipokritong punyeta. Kala ko ba ayaw mo sa kapitalismo? O ngayon meron akong pruweba. Di ba ini-sponsoran ng Mighty yung rap lines kasi kailangan nyo ng pera? Mukhang totoo nga yung kasabihan na yung sigarilyo, nakakatanggal ng problema. Kaya hindi mo na mabobobo yung mga tao na nandito. At malamang sa akin na rin pumanig yung mga kasama mo sa aktivismo. At dahil madali kang napaoo sa halaga na tagpipiso, malamang pag inimbita to ni Toyo sa Pinoy Pawn Star ang ibenta niya prinsipyo. Tangina ang chip mo. Yun ay hinihintay mong punchline. Tumitira pa kaya Andrew E. at Francis M. pero sumunod sa yapak ni Glock 9. Tapos alam ko nag-rap dito si Sir Glock, no, gago. Na kunwari, nakabayan, gumagawa ng kanta tungkol sa korupsyon, pero nung nakita niyang komportable yung upuan, di lang siya basta umupo, nagawa niya pang kumandong. Pero sa mga nasa day 2, kumanta ba si Sir Glock after netong laban o before nung battle? Hindi. Malayo din naman kay Glock na yung dala-dala niya na adhika. Kasi wala ka namang iniingatan kaya handa ang magpasira. Ang pagkakapareho nyo, parehas nyo ang ginagawa para kumita. At ang pagkakaiba nyo, hindi mo pwedeng ipalusot na para yan sa pamilya. O diba? Handang magpakapapit just to earn a living. Ulul parte ka din ng Matrix kaya wag kang magpa-victim. Yung bad guy na persona, hindi niya na yan mithiin cause he has lived long enough to see himself become alipin. Tuta ng NPA. Pati na din ni Arik. Sunod-sunuran sa kapitalismo sa may tinagpagamit. Kaya kung ako, may PTSD na pang post-traumatic, eto din may PTSD cause you're paid to suck dick. Konting piso pa lang yan. Napupunan na yung pangangailangan mo. Baka pag nakatikim ka ng dollar bill, malimutan mo pagiging makabayan mo. O di ba ayaw mo sa US? Galit-galitan ka pa, Chong? Gago ba, kung di kayo niligtas ng Amerika noon, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. O paano kung biglang mag-away yung mga bansa? Magwatak-watak bawat estado. Maaasahan nyo ba yung mga pulis nyo at sundalo na di naman lang naranasang mag-ensayo? Sinong ipapadala nyo? Yung mga aswang? Tikbalang? Kapre? Tsaka engkanto? Ang dapat ipadala tong mga aktivista na walang ginawa kundi magreklamo.
O para saan yung tapang nyo at pagsisigaw nyo sa protesta? Maangat mo pa kaya yung placard mo pag nasa gitna na kayo ng gera? Titindigan mo ba yung bansa sa oras na bumaliktad yung kulay ng bandera? Baka sa oras na yun, ang tanging maiangat mo na lang, puti na tela. Ganyang kalupit ang tadhana. Tanggal kulit nitong bata. Sayang yung pinuputok ng butsi mo kung hindi katatama. Total nagpapakarisal ka, sambitin mo na yung mga huli niyang talata. Apunte fuego sa bagong bayan bilang probinsya ng China. Dapat natuto ka na sa ginawang pang-aalila ng Kastila. At kung alam mo na yung mga susunod na mangyayari, aralin mo na rin yung Mandarin na wika. Dahil kung papanindigan mo yung pagiging Tagalog mo sa gitna ng girian, baliwala yung pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naiintindihan. Sino dito yung mga Pilipinong may bayag? Taas kamay! Taas kamay! Are you with me? Wag na wag kayong gagaya sa mga baklang to na tumututol sa ROTC. Matuto kayong mag-ehersisyo, tindigan inyong prinsipyo para maganapan nyo yung papel nyo pag tinawag kayo ng serbisyo. Kaya ngayong mga tulad nitong komunista, matagal nang nasa peligro at ang pinakamalaking pagkakamali mo, dito mo pinadestino si Sergeant Florentino. Matuto kayo ng depensang pangsarili nang di kayo magawang bihagin at kontrolin din ang damdamin nang di kayo magaya sa Gen Z, henerasyon ng mga iyakin. Ayaw nyo sa Amerika. Big facts. Ayaw nyo sa China. Ang tatanga nyo. Susugod kayo sa gera, yung helicopter nyo, 3. Sige ako natuta ni Trump, sundalong kano, mga putang ina nyo. Pero oras na iligtas kayo ng Amerika sa gera, isubo nyo burat ko. Sige, laitin mo yung US na dahilan ba't nabuo ang inyong institusyon. Tandaan mo kung di pinapatay ng Amerika si Ninoy, hindi magkakaroon ng revolusyon. Kaya ano? Laban? Pinalitan ko na yan, brother. Pag sinabi kong EJ, sabihin nyo, power. EJ? Power! EJ? Power! EJ? Power! Wala nang matatanga yung mga mali mong binibitaw. Ngayon alam na ng lahat, marami ka lang nililigaw. Kaya nga lahat madadala, ultimo pati ikaw, pag narinig mo na yung pinaglalaban mong people, power ang sinisigaw. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. I am not the one to fuck with! Talk your fucking shit, DJ! Solid men, solid yung round 3 nila. Doon na binagsak yung mga pinaglalaban nila sa buhay, 'di ba? Utang na yung round 3 ni Vit, na appreciate ko 'yun. Kumbaga pangmulat sa mga Pilipino. Tapos yung round 3 naman ni EJ pangmulat din. Kumbaga totoo naman yung sinabi niya yung about dun sa ROTC. Ewan ko kasi nung parang binabalita sa dati, ang daming tutol sa kung anumang dahilan. Kumbaga, ewan ko, siguro dahil tama siya na yung Gen Z nga daw is parang mga henerasyon ng mga iyakin, kaya nauso din yung mga cancel culture, mga ganun, di ba? Pero yun, kasi kaya nga ROTC, 'di ba? Parang reserve officer nga, 'di ba? Para kung sakaling dumating man sa punto na magkagera, 'di ba? Paano pag wala tayong alam o kaya hindi tayo marunong man lang humawak ng baril o hindi man lang natin naranasang tumakbo ng mga ilang milya, 'di ba? Kumbaga kahit gaano ka tapang o kahit gaano ka kaganda yung pinaglalaban natin, kung hindi naman din natin kayang lumaban pag dumating na yung punto na gano'n, parang ano din yung magagawa natin, 'di ba? Yun gusto ko yun, yung isa din yung tinutulak niya na
ibalik yung ROTC. Kumbaga, para yun nga, kasi lalo ngayon, daming mga bansang umiinit na yung mga argumento, kaya hindi posible na maipit tayo sa gitna, 'di ba? Tapos yun, kasi kung mapapansin nyo din, hindi naman sa nilalahat, pero karamihan ng mga opisyal natin, yung mga out of shape, 'di ba? Kaya paano pag halimbawa oras na ng takbuhan o kung ano man, 'di ba? Ganun, alam naman natin na mahihirapan din sila. Tapos yun, yung kay EJ, yung dun sa medic. Kasi kahit sabihin man, kahit totoo man, hindi ko kasi alam kung totoo, pero yun, parang mapapaniwala ka na din. Pero alam ko na sobrang hirap pa rin nung training na pinagdaanan nun. Kasi bago ka nga makapasok din dun is yun, kailangan mo dumaan sa mahirap na training, yung may salaan pa rin para mag-qualify ka. Kaya hindi rin siya basta-basta, 'di ba? Ganun. Kaya ayun, sobrang solid nung round 3 nila pareho. Kumbaga yung mga pinaglalaban nila, tinulak nila sa entablado. Tas yung parang sunugin yung Malacanang, ewan ko, yun yung parang nag-comment si Remulla ba yun? Yun ata yun na parang pang-trigger sa mga tao kasi solid din naman talaga yung pagkakasabi ni EJ na yun. Kumbaga, hindi natin alam kasi kung ito halimbawa yung pinupush ni Vit nung karamihan ng mga rallyista na gustong makakita ng pagbabago, tayo naman gusto din natin makakita ng pagbabago, 'di ba? Parang 'pag dumating na sa punto na gano'n na parang nagsimula na talaga na, I mean nagsisimula na, paano 'pag dumating na sa climax na halimbawa nagkagulo na talaga, do'n na papasok yung sinasabi ni EJ na anong kaya nating gawin, 'di ba? Parang ano pa yung pwede nating gawin 'pag nandun na tayo sa punto na oras na para lumaban, 'di ba? Hindi na din natin alam. Tapos ang ganda din nung sinabi ni EJ na kung yung papatay sa'yo hindi ka maiintindihan, 'di ba? Solid solid din yun na kumbaga hindi ko sinasabi na aralin mo yung ibang lengguwahe na sinabi niya, pero ang ganda lang din isipin na parang 'pag oo nga 'no, 'pag tinutukan ka ng kung sino mang mananakop, 'di ba? Parang kahit anong iyak mo diyan o pagnawa mo wala din kasi hindi ka maintindihan. Ang lupit lang din nun isipin na parang imagery din kung titignan kasi halimbawa naka-load ka ta's may nakatutok na baril sa likod ng bungo mo, 'di ba? Parang kahit anong gawin mong pagmamakaawa kung hindi ka maintindihan wala lang din. Pero yun, na-appreciate ko yung ginawa nila sa round 3 parehas, parang tinutulak nila yung mga pinaglalaban nila tapos yung kay EJ yung onting history lesson, 'di ba? Kaya yun, solid. Sobrang gandang laban, classic. Hindi ko alam kung sinong pinakakupal. Yung round 3 nila, kung siguro kung i-judge mo siya pwedeng round 1 kay EJ tapos 2, 3 tabla, pwedeng ganun yung kung sa akin man kasi parehong may tinutulak na sila nung round 3. Pero kung sa pagiging kupal, pwede nyo nang ituring na tong dalawa. Kumbaga, may ano na sila, pag napunta sila sa impyerno, may aircon sila doon. Ganun sila kakupal. Pero solid na laban, napakagandang panoorin. Minsan ganito din yung mga hinahanap lalo pagka yun, I mean maraming taong naghahanap nung jokes, nung pure lyricism, pero minsan parang nakakamiss din yung pagiging brutal nung salita. Yung kumbaga yung ah mga matatalim na salita na ayun, literal talaga kasi nakakasakit talaga ng damdamin. Minsan gano'n nakaka-miss din yung mga gano'n. Pero saludo dito sa dalawa kay EJ tsaka kay Vitrum. Kumbaga isang patunay na naman kung gaano kalupit mag-set ng match si boss. Kaya yun, sobrang gandang laban. Tapos yun, suportahan niyo yung
mga music nila parehas. Alam ko si EJ naglabas ng album last year, tas si Vitro may nilabas ata siyang mixtape. Check nyo na lang, alam ko parehas yan nasa Spotify. Supportahan nyo yun. Supportahan nyo din yung mga music din ng mga ibang MCs na nilalabas nila. Ayan. Yun, meron din ako Spotify, may 2 akong kanta do'n. Sana madagdagan na ngayong taon. Sana. At yun, meron din akong clothing. Sa ngayon, meron na lang akong 10 piraso nung nilabas ko na 66 pieces. Kung trip nyo, yung damit na suot ko nung laban namin ni Emzite, yung Kid Dynamite T, si Mike Tyson na may sungay. Yun, PM nyo lang ako sa page sa Raffian o kaya sa IG at RU666IAN yun. O kaya, yun, supportahan nyo yung lahat ng mga hassle ng mga MCs yun. Maraming salamat sa inyo sa paikitambay. Comment nyo kung ano yung mga gusto nyong panoorin ulit natin. Yung mga laban na gusto nyong gawa natin ng reaction video. At yun, marami pa akong inaabangan sa ahon. At yun, comment nyo din kung may mga sa tingin nyo hindi ko naintindihan. Comment nyo lang yan dyan. At maraming salamat. Ako nga pala si Raffian. Ito ang Raf said. I'm out, bruh.